So mga sangkay, mayroon pong breaking news ngayon. Nako, mga sangkay, eto na, naglabas na po ang Independent Commission o ito po yung ICI na mga pangalan ng mga makakasuhan. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog. Today, at ayun nga po mga sangkay, isa pong breaking news ang lumabas ngayon. May mga pangalan na pong inilabas ang ICI or ito po ay ang independent body na nag-iimbestiga ngayon sa katiwalian mga sangkay sa mga kinulimbat na pera mula po sa dapat proyekto, no? Ngayon may mga pangalan, mga sangkay. Nako, alam niyo itong ICI tahimik lang po talaga pero gumagawa po ng aksyon, no? At eto na nga po, lumabas na po yung mga pangalan. At isa po sa kilalang pangalan ang mababasa po natin ngayon. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman kung gusto mo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga mga sangkay ang balita ngayon. Ayon po sa lumabas na impormasyon, inirekomenda na daw po na makasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman itong mga nasabing pangalan. Ito po ay mga opisyal ng DPWH. Ito first batch pa lamang po ito. Unang batch ng mga makakasuhan. Siyempre, ang pangalan po ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. At iba pa pong mga opisyal ng DPWH sa Region 4B. So yan pa lamang mga sangka. Ito po yung first batch. Ang bilis, no? Magtaka kayo, bakit ang bilis? May mga makakasuhan na. Bakit nung ginawa ng, anong ginawa nitong Kamara? Anong ginawa nitong House? Anong ginawa nitong Senado? Bakit wala pa rin po silang nakakasuhan? Kasi nga po mga sangka, hindi naman po sila ganun ka-eksperto pagdating sa pag-iimbestiga. At saka bukod dyan, mga sangkay, may mga personal na agenda yung mga yan. Eto, nakatutok po talaga. Tingnan nyo mga sangkay, wala pong live, di ba? Wala pong live. Wala pong hearing sila na may live. Pero bakit ang bilis? May mga makakasuhan na. Yung Senado, wala. Itong Kongreso, wala. Why? Ganito po katindi itong Independent Commission for Infrastructure. Kung kaya't mga sangkay, ngayon, may first batch na po na makakasuhan. You see, mga sangkay? Kasi yung iba, mga sangkay, nagpapaimbestiga nga, nag-i-hearing, pero may mga personal na agenda, may mga binobos, di ba? May kanya-kanya silang sinusuportan. Ito mga sangkay, itong binuo ni PBBM, hindi po ito mga opisyal, hindi po ito mga politiko. Wala pong politician. Ito po mga sangkay ay talagang magagaling pagdating sa pag-iimbestiga. Yung kanila nga pong chairman, 'di ba? Isa pong dating Supreme Court Justice. Na ngayon mga sangkay kabilang diyan sa ICI. Oh, kita nyo? Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. at iba pang opisyal ng DPWH sa Region 4B inirekomendang makasuhan ng ICI sa Office of the Ombudsman. So ngayon, first batch. Marami pa pong susunod dito mga sangkay. Nagsisimula pa lamang po tayo. First batch pa lamang po ito mga kababayan. No? Eto na yon. Marami pa pong mabibit-bit dito. Wala pa po tayo sa
Ito, nasa ano pa lang tayo, 1% kumbaga. O, ito may nag-comment, Romualdez and BBM should be included. Ito mga sangkay, katangahan to eh. Itong Romualdez, mga sangkay, kailangan po talaga siya dito maimbestigahan. Kasi, tropa sila ni Zaldico eh. 'Di ba? Si BBM naman, mga sangkay, anak ng tokwa, imbis na magpasalamat, kakasuhan. Anong kinalaman ni BBM dito? Siya nga ang dahilan kung bakit alam na po natin yung korupsyon, 'di ba? Siya nga ang dahilan kung bakit alam na po natin ang kalakaran ngayon. Sa tingin nyo, kung hindi nagsalita si BBM, may alam po tayo sa sistema? Wala. May idea lang po tayo, may kuro-kuro, may haka-haka lamang po tayo. Pero wala po tayong alam na ganito pala ang sistema, ganito pala kalalim ang nakawan, ang korupsyon. Kung tutuusin, kailangan ni BBM manatili dyan ng mahabang panahon pa. Bakit? Aba mga sangkay, siya lang naman ang kaisa-isang pangulo na nakagawa nito. 'Di ba? Na ilantad ang matinding ugat ng katiwalian nakawan sa gobyerno. Sarili niya nga pong gobyerno itong binabangga niya ngayon eh. At ang tatamaan pa po dito, mga kakampi niya. Ito sa Zaldico, kakampi niya po ito eh. 'Di ba? Sila Romualdez tatamaan dito. At iba pa mga sangkay. Di po ba? So, itong bagay na to ang hindi nagawa talaga ni PRRD noon. Kung nagawa sana ito ni Tatay Digong noon, di sana po mga kababayan tapos na tayo dito. Di ba mga sangkay? Walang ginawa eh. Nagpasabog po noong 2020, pero wala pong ginawang aksyon. Nagpasabog lang. Nagsalita lang na may korupsyon sa DPWH, mayroong mga ghost project. Pero wala pong ginawa. Wala pong aksyon. Walang naipakulong eh. Diba? Ito ngayon, may mga makakasuhan na. So, maliban sa mga makakasuhan, kailangan may mapakulong dito. Dahil kung walang mapapakulong mga sangkay, magiging inutil dito si PBBM. Tama po ba? Mga sangkay, magiging inutil siya dito kung walang makakasuhan. Pero kapag, walang makukulong. Kapag may makulong dito, diba? Kung may makukulong naman na dito, malaking legasiya ito para kay PBBM. Biruin nyo, mga sangkay, ang sinasabing weak leader, yun pala ang kakalampag sa mga ito. Diba? Yung nagsasabing weak leader, walang ginawa. May naalala ba kayong pinakulong? Nila Tatay Digong noon, nakurap. Wala. Baka magsalita kayo, si De Lima daw, pinakulong. Ibang ibang kaso yun. Hindi po yun about dito. Sa korupsyon sa DPWH. Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. First batch to, mga sangkay. Unang batch ng mga makakasuhan. Eto na yon guys. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.